Ako si Henry. Ikadwa nga bata na pa, mangod ni Maribel. Kagag may kulang nag-isa nga lalaki. Nag-isa nun sa kabuhi ko. Alin sa kamay ko. Kay Papa, ginatanaw ko siyang hindi man siya siling perfecto nga tao o perfecto nga may. Pero isa siya sang mahambal mo nga mapanalanggaon nga may. Kag makahatag sang imo kang nanos mo sa makinanglanon bilang isang kaamay. Ang memory ko siya grong yung mga kanta. Kagang duwa lang nananan yung kanta mo munang Pipa Roses kagang Dreams, Possible Dream. Iskan ga ubrahan sa kisa mga kanta gina kag dugo ano sa kapoy kabulong sa kapoy kag sa sapa hindi man ano mabalta nga nagkakabuhi sa sang happy go lucky. Happy sa ako makainom sa kay do na ara sa saka dumahimo iblatanan dudamo sa ginapanumdom nga iyang mga memory mga handom kay do dira ya ano iyang mga no ma-express kag duma ano ya bla duma himo ya pro sa iskan sa amo na sa Papa pero siya yung nakita ko siya ang kaaluan niya may time nga biskan wala na sa ginhatag pa sa iban biskan nara gani kisa nga amo na nga one time magkakaon kami sa Tiangge bata po to ginhatag sa gakaon kami po nga mong pagkaon pati nga akong natag po sa bata na ngayo siya hanggang sa pagid kami muri ko na siyang bilin-bilin na sa ako nubog sa bilin-bilin na sa kung case nga mapatay sa dito sa ilubong sa may iyang mga bata isampaw to sa subong nga hindi sa masampaw wala na lang buhat namon nga butang to sa no yupod sa yupod lang bata ya siya kag sa hospital kami tanan halos tanan hambal ko na siya napangayo ako ko na nung sala ko siya kag naman napangayo ako naman to pasaylo siya nakita ko mas Papa palangga kami ni Papa kag mo ginapakita na mo siya one time nang pag lisensya ako sa iya masulod ko tani sa Nibi mo to ginibian ako muna nga ulay ko nagpadayon to pag ano pagsulod sa mo to nga time ko hindi sa gusto no okay sa galing kay sa iya nakita ko sa sakitan sa hindi sa gusto kaya nga madula ko sila kay nadudla sa basang pasya nga mga ano ng mga bata nga nadula hindi isa gusto nga magsunod ko to nadlok sa mutong wala ako nagpadayon mutong nga tapos nagpa-Manila ako abi ko gani hindi ko na nasa mabtan kay isa aga ka ano na sa mo aga ka ano sa mga limnan naka gutman isa aga nasugat na sa namon message ko siya sa pagkadula ya salamat sa ginabuhat siya sa amon salamat sa pagpalangga ya salamat sa mga iyang mga sakripisyo sa amon sa padako sa amon sa pagdisiplina sa paghatag sa mayong kabuhi na binagid sa mayong nga ugali nga ginaano sa amon nga panubli sa amon wala man siya tod nga
ginhatag sa amon, pero ang palanggaya ang pagdisiplina sa amon pagpadako sa amon amo na sa pinakadako nga gin value sa amon, amo na sa ang gin dako nga gin bili niya sa amon. My name is Glenda and I am the second to the last child of Rolando Bustamante. So today i-describe ko si Papa kung ano siya klase nga tao kag ano ang memory ko sa iya. So nga kon nga tatay nga si Rolando, ang pinakauna ko nga ma-describe siya is isa siya katao nga happy-go-lucky, loving, caring, patient, kag isa siya sa mga protective nga tao sa amon, kag siya gid ang mahambal ko nga nagkatudlo sa amon paano maging generous sa amon nga kapwa tao. Ang akong tatay ay isa ka tao nga may sa bala nga may quiet strength, kag ginano niya gid nga family first, tapos gabulig siya sa iban nga tao biskan paano wala iya kami napabayan. Si Papa isa siya ka tao nga may pangarap gid sa kabuhi. Si Papa mahambal ko nga isa ka mentor, protector, kag maayo siya nga example maayo siya mag-amuma sa isa ka tao, maging best friend siya, maging role model kag maging araing gahatag siya sa lesson sa isa ka tao. Ang iya nga values nga mabilin sa amon, mahambal ko ang bilang isa ka faith, honesty, kag bilang hard worker, tapos kind si Papa biskan diin mo siya ibutang, kag may pagkaano pa siya, may pagka family devotion nga tao, kag kabalok mo gapati siya nga a good name was worth more than a gold, and he live his life through that integrity. Ang mga permi ko nga mabatian siya nga mga istorya or madumduman ko, for example sang gamay kami manguha kami, by example duha kami upod maubra siya do side by side, example atipanan niya ko may malok do siya sang saging, kag mapuli kami, may dala pa siya nga arab lang may mga kanding siya nga dala, tapos pag abot sa amon di nga wala pa biyakon nga nanay ang iya nga provide ang ginalakdo yung nga saging nga mamon nga panyapot. So amon na ang isa ka lesson nga maambal ko gid nga biskan din ko makadto. Ang mahambal ko nga maigsib ko kayang bilit sa amon nga tayo lang kaya bilit sa amon nga lesson, madala ko gid gamay lang siya nga bagay pero nagamit ko. For example, ang isaya ka mauya ay ang nga buhat nga malaygay sagon na madumduman ko nga iyang baligid sa akon nga dai dira ka gabra ati panon mo gid ang mga taga dira sa ato na, so it means nga ang iyang ating pusoon limpyo gid kag ready siya mag hatag sang serbisyo sang nga si Papa example ang mga ninuno ta sang una hindi siya college graduate, wala tinapusan, pero ang mga utod miyara por siya wala, pero okay lang naka grade 4 siya. And then sang gamay ko syempre eskwelahan may mga assignment makita ako ang gasulat, ang isa lang mabalis akon malagay hindi man siya katudlo sang direkta sa akon, pero ang mabalya day kung may mga pamangkot kakag hindi klaro haba ipamangkoton mo gidi mo nga maestra ha, kaya wala man siya sa mabuhat nga matudlo gid, pero kapangita siya way para
makabangon kag anong kinahanglan. Kag naging ano siya, naging role model para sa akon nga success sa kabuhi. Kag ang isa pagid ang iyang nga kinagisnan, example nga mananom, one time naglakad kami ato kami sa syudad. Balay sa higad sang dalan, may gabaliga sa mga prutas. Si Papa nangwa sang langka, ambal ko siya, anon mo na pa? Nga itanom tanadi sa ato nagod may ano kamo kanon sa ulihi. So kanami man nga may pamensaron siya nga sa ulihi. May anihon kami. Kay kabalo ko nga ang ginambal nga pag may tinanim, maianihin. So isa siya katao nga gaubra para may anihon na kami sa ulihi. Kag para sa nga badaya. Ako nga last message kay Papa. Papa, wherever you are, maging malipayon ka na. Kaya na namon diri nga mga buhi. Ginapromisa namon nga magigsad kami sa kabuhi. Whatever it takes, you're a good example for us, and I will always hold for that. Salamat nga naging ikaw ang amon nga amay. Pa, maging malinong ka na apod sa imo mga kabataan kag sa imo ginikanan sa piyak nga kabuhi. Laban na yun agad, ara ka na sa kamot sang Diyos. See you na lang pa sa future. Hindi pa ni goodbye. Kaya wala ka man di physically, pero sa amon nga tagipusoon, pabili ng imo nga memory. Ako gali si Marivic, the eldest daughter ni Rolando, and ginatawag niya ako nga si Inday. And then, mahambal ko lang kay Papa. Si Papa is a kind-hearted person and very generous. Kag mapinalanggaon sa amon ni mag-utod, bisan sa iban nga mga bata, mapinalanggaon si Papa. Kag ano siya, everything gina-provide sa abon, ibindo nga hindi siya makasarang kapangita siya ideya nga mahatag sa amon ang tanan. Throwback when I was in 4 years old, every time nga magbugtaw ko kung aga or afternoon, nagaililihi ako, and then ginapangita ko gid si Papa nga siya gid ang akong pangita bisan sino mag-atubang sa akon gabira-bira gid ko hibi bisan giilihi na ko sa akon nga pajama, and then kinahanglan gid before ko matulog ginapasok-sok ako sang pajama nga green, amo lang napasok-sok sa akon. And then sang ano nako 6 years old, si Papa gaobra sa bilang isa ka enkargado. So madamo siya nga ginapobra nga mga tawo, tapos every 9 o'clock matimpla si Mama kape, maluto pamahaw niya. Ako ginamadulong sa iya sa kampo, and then dala ko na sang payong, ang payong nga dala ko, guba na siya nga payong, wala siya handle, bali ginakaptan ko lang siya. Tapos gamay-gamay ako sa una mo, sa mga 5 years old ko, gamay-gamay ako, nagadulong ko sa kampo kay Papa, dira lang sa unhan namon. And then ang kape nga ginainom ni Papa, inabutang ni Mama sa botilya sang tanduay. Tapos may balon na sa ginabitbit ko. Tapos mga sobra guro more than a half hour ko guro makabot siya tungod ang kape nga ginabitbit ko ginainom ko hasta sa iya. And then
pag abot na dito ang iyang pagkaon jutay amat-amat ko nakaon samtang nagalakat ko kag ang iyang kapit jutay na lang gid na pero gakadlaw na lang na siya upod sa mga iyang tinawo nga obra sa kampo. Tapos yung mga pag nakita ko sa mga tao nga nalipay na sila nga ara anak ko ginadulungan ko si Papa kay ako pa lang to ang bata yan mo supposed to be ano kami pang-tatlo ako, and then kay nang pass away na yung duwa ko kamagulang, so ako na nagiging eldest sa amon. And then nag 6 years old na ko, nag grade 1 ko, kay layo ang amon nga school sa San Miguel, sobra kalayo. Hindi si Papa gusto nga maglakat-lakat ko amo na kay makapoy kaulan init kapoy sulay tapos sinadulong niya pa ko. And then before una-una gin-enroll ako sa Maaw. Dito ako gindulong kay Lola sa iyang nanay. Dito ako nagstay kay Lola sa Maaw. Tapos ginadulong ko ti Papa dito ng mga Sunday afternoon dulong niya ko na to. Tapos gatulog pa na si Papa Lunes na sa gabalik kay kun hindi ko sa makita mabira-bira ko hibi bisan grade 1 ako gabira-bira gid ko hibi kun hindi ko sa makita. And then hindi ko maglakat kay ang iyang tiil ginagapos ko nga hindi kami pagdulong. Tapos ginaasta na dito sa ubos namon, makita na namon si Tuning, hambalan yung ara si Tuning day mahipos na ko na hindi na ko na maghibi. And then ginabadalaan ko ni Papa bayabas kay si Papa sang kamay kami, mga gamay pa kami, gatanom si Papa sang bayabas santol, mga tanan nga fruits ginatanom na para sa amon. So kung idulong niya ko dito sa Maaw, gadala na siya bayabas para lang malingaw ko. So dito na ako kay Lula kag kay Lolo. Pero gatulog pa si Papa dito para hindi ko maghibi. Tapos pagka Lunes may skwilan ako, amo na magbalik na siya dipuli sa amon. And then sang ulihin na hindi nabudlayan nagisaguro nga amo nang hindi ko magpalayo sa iya. So gin-transfer ako sa San Miguel. So nag-eskwela na ako sa San Miguel. And then ginadulong niya ako gyapon. Tapos natuluan niya ako masulat ngalan ko, mga ano da. Tapos sang bisan gaulan init kun kis amay kay syempre ga obra di sa kampo may tracking nga gadulong sa may Central Katubo. So gaupod na sa gadala na sa pagkaon ko, ginadulungan niya ako sa eskwelahan. Ang mostly nga ginadalay ang bangros na bilang pinaksyo amo ginadalay sa akon kay amo ginanamitan ko sang una. And then ano na ko grade 2 na ko, siya man gyapon ga upod sa amon ga dulong sa eskwelahan. Nabisan layo-layo ang San Miguel ga dulong pa nato sa didto. And then sang grade 2 na ko ano na medyo nagka-problem na yung family namon, may na ano na sugod sa to, parang doon nag-change ng ang lifestyle niya, nag-change na doon, ano na siya, permi na siya gainom, gaano, siguro tungod sa depression, and then sa hindi niya mabaton siguro ang mga problem niya. So, goon pa siya. And then sa grade 3, grade 4, dito na ano na kami sa medyo maano na medyo doon na ano na siya siguro do may kulba or ano na nga bas hindi na kami ma-providean sa mga kinahanglanon namon. And then pero okay lang naman work man sa gihapon. Pero before mas pigado mas mahambal ko ginga pigado kami before kay tungod sa mga nagkakalatabo sa pamilya namon. Pero now nakasurvive na kami kag before kami binayaan ni Papa na nakasitol na kami kag maka-provide na kami sa ila subong man sa bisan sa mga family namon nga mga cousin, mga tito, tita makahatag na kami. And then okay. Trubak sang grade 3 ko, every Sunday nga magpasweldo si Papa sa La Carlota. So gabakal na si Papa sang Aritos. Gusto na ni Papa Aritos nga malaba. Every Sunday ginabakla niya Aritos. Bisan nagadara-dara na ng dulonggan ko, ginabakla niya ako nagihapon. Basta gusto lang ni Papa nga may gamit ko. And then may si Chay Susing
galibot na siya, manugkulong, manugunting. Ginapakulong ni Papa ang buhok ko, pero pag lumbos ni Chay Susing, ang buhok ko straight gihapon, hindi siya magkulong. Tapos pagka next Sunday naman, balik naman gihapon si Chay Susing, pakulong naman ko gihapon ni Papa. Tapos tapos maglakat na siya, ako ginapermi, ginadala niya, ginabakla niya ako permi, agogo, tinapay. Tapos kung wala kami dala puli, dito kami gagisaraan, dito naman kami matambay. Tapos dito naman mainom naman na sa upo dyan naman mga friends ya dito. Tapos ako naman matanga-tanga naman ko to. Tapos may mga classmate ko dito, may storya. Tapos pag hindi naman kainom siya, pero hindi naman sila nga hubog-hubog, isa kay ginapaminsarya man nga ara man ko mo. And then sa mga grade grade 5, ano man gyapon si Papa until nga nasa high school nako. And then sa high school nako, si Papa gahambal bisan nag-ininom na sila sa mga friend niya, hambal amo ning bata ko mga kapatibawas ako. Oo, nahatag ko man kay Papa, pero hindi gi sila nga full gid, unlike sa isa ko kautod nga ginhatag gitanan kay Papa. Maka-provide man ko sang needs nila, pero not really na full. Okay lang siya. And then ano pa? Na-miss ko kay Papa is yung siyempre wala ko di mo kay every time nga magkaon sila, ginapaman ko sa ginakaon yung ginhambal ko, ginakaon ni Papa mo na even to now nga magkaon kami do, ginapaminsar ko pa si Papa ya mo na do garimay gingara sa gihapon. And kay bisang una magkaon, ginatawag yakid kami tanan nga basta pakauno niya kami tanay antes siya magkaon amo na sa sang na hospital si Papa. Siyempre wala ko di mo ato ko sa sagwa dito ko gaubraso video call kami. Ang ginahamba lang na istorya ko sa gasabat man siya sa akon, pero one thing lang ginhambal niya sa akon nga dai trapuhi balhas mo dai paamo sa. Tapos ang lang ginaistorya ko sa gasabat lang sa kuno nung ginhambal ko sa iya. Ang hindi man siling na guilty ko tungod hindi ko siya natipan. So kabalo man siya nga mapuli ko this August, mabakasyon ko this August kay ma-forgod na ko, tambal ko nang ma-forgod na ko tungod atipanon ko man siya, tungod wala ko siya natipan. So in God's will siguro na ma-forgod na ko nga i-release na ko sa ngakon nga employer. So amo na gito ang time, gaso lang wala yan ako nahulat. And then sang last na nasa dito na siya sa metro, abi ko makasurvive pagid siya kay gusto ko gid nga makatikban mo ko siya tungod dugay man nga wala kami kapnanay tungod ka brama ko, hindi man tungod sa kawalingon ko, tungod para man sa amon nga family. And then ang last message ko lang kay Papa is kabay pa nga malipayon siya sa kung sa diin man siya kag i-guide niya lang kami sa amon nga pangabuhi kag malipayon. Kabalo man ko nga malipayon na si Papa ko nanong nadangtan mo now. And then kabay pa nga malipayon siya sa pag-upod nila sa mga anak niya, ang mga utod namon kasi sila ni Lola, ni Lolo sa mga utod niya dito sa piyak nga kinabuhi. Kabay pa nga hindi na niya kami hindi niya na kami panumduman kay nang makasarang naman kami sa amon nga pangabuhi. Kaya mo lang man ang gusto ni Papa nga man pangabuhi, tawag nito, makatibawas kami. So now is okay na. Ako gali si Marian Lopez Garay, nakapamahan na sa taga-Pulupanda nga si Reggie Garay. Ang last na kita na yung tatay, 47 years old ako. Tapos sa pagitanay namon, upod man niya ang bata nga si Henry, yung pakilala ko ni tatay, siya nga bata ako. Muto nga, nakita na tatay, hindi na ko tani mag-ibigay. Sa gamay ko, ibig ko nga.
Ano kami kitanay ni tatay. Nagkitanay kami ni tatay. Ambal sa nga akon nga bana, patay na ulos tatay. Ang nagambal ang iya nga amigo nga patay na si tatay sa nguna. Di amo to, nagdesisyon ko malakad sa Maaw. Paglakad naman sa Maaw, pinangita naman si tatay sa may patyo. May nagambal sa akon, iba si Atuto sa extension nakabutan. Di paglakad naman sa extension, wala pa ito namon nakita. Nakita namon ang gapanglistan abla sa patyo. Ing namon, ring ko na pamangkot namon sa nga may nakalubong di nga amon ang ngalan. Di niya waay. Tinagdesisyon ko naglakad sa tinda, namangkot ko kay sa mga taga-tinda kung may kilala sila nga utod ni Lando Bustamante. Di niya may utod di si Lando sa Manukan, nara daw utod niya. Tinagad kami to sa may sa may tindahan. Namangkot kami kay Tiyay Naag. Ling ni Tiyay Naag, bag-ulan din nagalin si tatay mo. Tingko, ala, siling nila ko no tay, at si Tiyay, patay na si tatay. Tapusan, amo to, ling niya. Ato, bag-ulan nagalin si tatay mo sa sa may Tiangge. Tigin lagas namon si tatay, wala namon nabtan. Ling ni Tiyay Naag, kadtuin na lang to sa tila. Tang nagkadto kami diri sa namon na corner sa Kapiyan. Tang nanaog sila ni Hindri nga duwa. Siling nga kay Hindri, ari mo magulang sa Pulpanda, mo tombal ni tatay siya. Di nagbiso-biso kami ni tatay, wala na kami nag-anuay ni tatay, kaya ako galiyan, nakita yan na. Si ako yaway ko pa sa makita ya. Di siling na ni tatay, nga ti kamusta ka, dahil siling ko ari, tayo pangita, tamang ka, 47 years old man, nakita, taka. Kaya mo tuway na ko nagano, nga siling may hibi, kay kalipay ko nakita ko sa tatay nga buhi. Kaya mo to inambal ko siya, siling isang migo mo tay, patay ka na ako no. Kaya mo tuway na ko nag-expect nga, mo nga makita, nga buhi ka. Siling niya, sino nga amigo, siling ko sa tinda mga amigo, siling sang niya sa kay Banahon nga, patay na ko no si Landoy. Tigali utod ya to ya. Tuway na ko nag-ano nag-expect nga buhi sa tatay. Ang ginsugid ko tatay, nagyuhom lang sa. Tuway na sa nag-ano nga, amo na, makitanay kami nga duwa. Kamu lang tulas namon nga kitanay pag ano namon nga duwa. At salin ako di kadto siya, masyar, muna lang na. Nagambal sa nga kadto, di tayo kay mabot mga bata ko. Pagpanawag sa akon, di niya, hindi na lang kuno kay hindi madayon mapabinos sila. Siling puti, makadto kami pero hindi siya naag lang kami makadto. Tamutulas namon nga Suryanay, kag nagpag-abot di namon nga nag-ano kami sang baboy. Bag-ulan sagli nagbuwa sa ospital. Ti, lingkod dayo, siling okay naman ko dayo, okay man sila siling kuti pa bakod katay kay para kalagaw-lagaw ka naman. Nyaw, tawa ko bilay bakod nako. Pero gina-injeksyon na sa ginaanuan sang hapo. Ginaanuan sang agi, di blang nga gabantay siyaw. Di mo to, nami pagani sang pakita, di sa mga exercise siyang kapit ko gani nga bata. Pinaga dyan, mainom na ko, siling ko daway ka nagainom, nainom ka pa. Tamo mo lang tulas yung samon, siling niya balik ka mo nga magano. Nagag pa to sa gani pagbunyag sang apo yung sang apo ko na Kung papulupandan nga mo tayo, kay may birthday to ang apo ko. Nya, kung mayo aton nga lawas. Tamo mo lang to, kitanay kami. Pasalamat ko kay buhi man lang sa pagkitanay namon. Why? Nagpasalamat kagid nga hasta amo na ni edad ko nakitanay man kami. Di amo ginaging pangayo kay Black Nazaren pag kuwan sang Black Nazaren namon nga magkitanay lang kami ni tatay nga buhi sa. Kay naglaom gid ko yang sa ambal sang iyang amigo nga patay na kuno sa tatay. Di amo to pinangita isa namon. Salamat kay ko siya sang buhi di sa ling ko way gid man nagano si Black Nazaren nga buhi ang mangalitay. Nakita mo man mga apo mo sa akon. Mulan to ko siya nagayuhom lang sa sakon. Wala mo ko may ginanugid ni iban nga siya. Pasalamat lang ko nga nakita na man kami ka mo ni edad ko. My name is Atina Lady Grande.
I am the granddaughter of Landoy B. Bustamante. His second granddaughter. Caring but irritating. Ginahatagan ko sa tubig, dayan ginabantayan kisa. Kung din kasubong tayo, hindi ka malimtan namon. Palangga ka namon, Cloudy. Ko di ay si Kuya Romy, apo ni Papa Lando. Ako lang memories niya sa una kay sa bata pag doon ko niya sa bisag obra dito sa mga talamnan, sa mga dito sa tubuhan. Palangga ko niya sa una kay sige may gupod-upod sa una, gamay pa ko kwaon ko nila dito sa kung mama o papa. Ang ako lang message ba siya nga, salamat gid kayo sa pagpalangga niya. Ang kuha lang ako niya kay ang atong pag-obra dito sa kuwan kay sadya sa amon kay tudloan ko niya kuwan kanang tanom mo to ang sa distansya nga kuan gidangaw-dangaw gid mo tong kadlaw gid sa maayo kuan. Sige magtanom ang distansya nga kuan. Sige magdangaw-dangaw mo sige sa amo to hindi ko malimta ganiya nga kuan kay sadya to samo sa una dire sa kuan sa talamlan. Kay kada kuan pasok doon kay diya kuan ang distansya kay di mo kabalo kay dira ko naka nakatuon pud sa mga obra sa nga talamnan. Ambala siya mo na salamat gid sa tanan-tanan sa pagpalangga po niya nako. Ako gali si Dayan B. Bustamante, apo ni Tatay Landoy. Nang si Tatay, nang sa una, nang dire nagdako ko po sa iya, kay wala di si mama nalakad sa Hong Kong. Tapos, ay nagmasakit sa ako ang gatipan sa iya, kag palangga, agad ni sinanamon. Miskan pala hupog sa. Pero, ako gabantay siya sa nagmasakit sa ginaatipan ko sa tapos wala ni sa naman ginapabayan tapos wala man kami gipabayan sa una tapos ginadulong pa kami sa eskwelahan mag-eskwela kami sang elementary kami dayon sing nagmasakit sa amo na wala na sa nakatindog tapos wala yan na kami na dayon sing tapos ang nagmasakit sa ng 3 malang sa kabulan guro masakit tapos nadula sa maya naman lang kay madula ng sakit sa iya tapos hindi na sa mag-antos ang masakit ya agamalan palangga isa naman. Thank you. Ako si Phoebe Bibauco Arabilo Camilo, hinablos ni Mama Norma nga asawa ni Papa Landoy. Okay, sang una dire kami naga-star sa Mambukaw to paray kami. So I used to see him every afternoon nga nang naga-bit-bit na siya sang lapad sang tanduay, no? Kay hindi siya kay amo na ginayang ang iyab lang nga trademark kung baga kay hindi siya matawagan si Landoy kung hindi siya makita nga amo sina. So lately sa last week sa naga-attend ko di sang service, I am happy gidya nga nabatian ko nga a certain pastor naghambal si pastor nga before si Papa Landoy na nakuhaan sang iyang ginhawa before or a week or a day before siya napatay, naging katuan di siya nila kagin pangamuyuan. Then I am happy gidya nga mabatian nga si Papa Landoy ginbato niya gidya si Lord as his personal savior. So amo ginayang ako napasalamatan nga nang bisan it was stated in the Bible nga ang mga tawo nga naga-intra sa mga bisyo
hindi ma-save. But I am happy gidya nga na Tatay Landoy ay na-sure ko gidya nga na-save siya. So, si Papa Landoy, as pagkilala ko sa iyalin sa gamay ko, loving, kaya tayo magkadto kami di bisan hindi kami bisan talagsa lang kami nagakita na pero magkadto kami diya well entertained gid kami gag masiling gid na siya dayon nga madakop naman no kay maihaw ta. So amo gid yung pagkilala ko kay Tatay Landoy ng ano gisay mapinalanggaon gid siya bisan hindi kami naga-inop danay permis. So amo lang gid na ang ma-share ko as Tatay Landoy. Gabay sa aking paglalakbay. Ikaw ang nagsabing maging matatag ang tuwa ng malambay. Sa mga panahong nagaan, ikaw ay nandyan at di kami iniwan. Kahit gaano kahirap, di mo kami pinabayaan. Sa mga pagsubok na nararanasan, hindi tayo sumuko. Problema may walang hanggan. Ikaw ang lakas ng aming buhay. Ikaw ang nagbigay sa mundo ng kulay. Ikaw lamang ang aming tatay, at kailan may di tayo maghihiwalay. Ikaw ang nagturo ng pagmamahal sa aming lahat. Ikaw at ikaw lamang ang iniibig ng aming nanay. Sa mga pagsubok na napagdaanan, hindi tayo sumuko at di na iwanan. Ikaw ang lakas ng aming buhay. Ikaw ang nagbigay sa mundo ng kulay. Ikaw lamang ang aming tatay. Pagkakasaya mga pagkakinimuwa sa amahin dito iyo sa mga tao. Sabay na minumula sa gamot sa iya, pagkakala sa iya sa pagkakaway ay kaya sa mga ahli sa pagkakita na lumang pagkakay ay siya sa iyo sa iya ng banil sa sigiran pagkakaging sa kamay sa Espiritu Santo.
Masasayang mga araw na kasama kita. Paglalambing at halik mo na hindi nakakasama. Punong-puno ng ligaya ang ating pagsasama, na parang wala nang sisira ng lahat. Bakit pa dumating ang oras na ito? Napalitaan ko na wala ka na. Hindi ba't sabi mo hindi makaiwan? Di ba babayan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan? Sa kabilang buhay, oh, 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 paano na lahat, paano na ako, di ba't sinabi mo sa'kin na sabay tayo mangangarap? Bakit bigla ka lumisan na walang paalam? Isang malamig na hangin ang iyong makap sa akin, parang isang pahiwatig na magpapaalam ka na. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang, pagkat tao ay mayroong dangal. Sino may
bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Ligaya ko na ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong dangal, sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kung di ang tao. Diyos ang pinagmulan, kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan. Nakabukid magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, paano niyan matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan